Magandang buhay! Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Dagdag kaalaman, halina't ibahagi natin. Jeremiah, miyembro. Glesa Gonzalez, Benedict Imperio, Kent Humphrey Ledroma, Ezekiel Montemar, Mary Claire Bon. Ngunit bago ang lahat, narito ang bahagi na presentasyon na ito. Talaan ng mga nilalaman, pananaliksik, kahalagahan, mga hakbang, reflection. Talaan ng nilalaman, tara, sagutin natin ang kadalasang mga tanong. Ano nga ba ang pananaliksik? Ito ay isang organisadong pamamaraan ng pagsisiyasat na may layuning palawakin ang kaalaman at pag-unawa ng isang partikular na paksa. Upang masagot ang mga kaugnay na tanong o hypothesis, kinapapalooban nito ang masusing pagkolekta, pagsusuri at interpretasyon ng mga datos. Ang masinsinang prosesong ito ay kadalasang pinamumunuan ng mga tinatanggap sa kasanayan at theoretical na balangkas ay nagbubunga ng mga insight na nagpapasulong sa ating pag-unawa sa mundong kabuuan. Mula sa mga natural na agham hanggang sa komunidad, ang pananaliksik ay sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga larangan at ito ay mahalaga sa pagsulong ng pagbabago, paglutas ng mga komplikadong issue at pagbuo ng mahusay na kaalaman sa paggawa ng desisyon. Gaano kahalaga ang pananaliksik sa akademya? Mahalaga ito sa apat na paraan. Una, napapayaman ng kaisipan. Maraming hakbang sa paggawa ng pananaliksik tulad ng pag-intindi at pagsusuri sa mga malalalim na salita. Ikalawa, napapalaka ang eksperyensa o ang karanasan. Ikatlo, nabibigyan ang tiwala sa sarili. Tumataas ang respeto at tiwala sa sarili kapag sila ay matagumpay. At panghuli, nadaragdagan ng kaalaman. Maraming natututunan ng manunulat tuwing sila ay bumubuo ng pananaliksik. Maaaring mapalawak ang bokabularyo o ang kritikal na pag-isip o ang kakayahan sa pagkikipag-usap sa ibang tao. Ano-ano ang mga dapat tandaan o hakbang sa pagbuo ng pananaliksik? Una, pumili ng tama at angkop na paksa at gawing tiyak ito. Pangalawa, gumawa ng paunang paghahanap ng impormasyon. Pangatlo, maghanap ng mga material at huwag kakalimutan gumamit ng pagsiti o citation at sanggunian. Pang-apat, suriin ng mabuti ang mga material at ang pinagmulan nito. Kung ito ba ay mapagkakatiwalaan, makatotohanan at maaasahan. Pang-lima, ilahad ang metodolohiya dahil ito ay nakatutulong sa interpretasyon sa mga nakalop na datos. Pang-anim, basahin muli ang ginawang pananaliksik upang mas mapaunlad ang pananaliksik. Bilang isang mag-aaral sa modernong panahon, maaari akong makatulong at magbigay ambag sa pamamagitan ng pagtanggap at pagyakap sa teknolohiya para sa mas pinahusay na pananaliksik. Bukod pa rito ang paglinang ng mga kritikal na kasanayan sa pag-iisip at pagsabay sa mga umuusbong na issue at usapin sa iba't ibang larangan ay makatutulong sa mga mag-aaral sa hinaharap na saliksikin ng mabuti ang mga mapagkukunan ng impormasyon. Ang pagbibigay diin sa kahalagahan ng mga kasanayan sa etikal at empirikal na pananaliksik at pagpapatibay ng isang pandaigdigang pananaw ay maaaring higit pang pagyamanin ang karanasan sa pag-aaral para sa mga susunod na henerasyon. Kamulian, narito ang pinagmulan ng aming mga impormasyon na ibahagi sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli!